Biyaya ng Diyos that bringeth salvation hath appeared unto all men. Titus chapter 2, verses 11 to number 15. In verse 11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin upang pag-angkin natin sa kalikuan at sa mga kahalaya ng sanlibutan, ay marapat mabuhay tayo may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Verse 13, nahintayin niyo ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Verse 15, ang mga bagay na ito ay iyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan, sino man ay huwag umama sa iyo. Purihin po magbasa ng salita ng Diyos. Tayo po manalangin po muna. Let's pray. Heavenly Father, muli po Diyos, nagbili pa salamat sa mga panahon. Salamat po muli po Diyos, nagbibigay po ng panibagong kalakasan. Salamat po muli naman sa buhay na ito kung saan Panginoon may pinagkatiwala. At mangyari Panginoon ang kalooban mo po sa pangangaral ng iyong salita. Makita Panginoon ng iyong glory. At nakuha po Diyos sa mga banal na Espiritu o Diyos at sumamusa po sa bawat isa po sa amin. Humingi kami Lord naman ng kapatawaran sa nagawa po namin kasalanan at maging po rin naman sa bisita po ngayon, makatanggap po siya Panginoon ng kaligtasan na nanggagaling po lamang po sa inyo. Ito po aming dalangin at pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pag-aaralan po ngayon ay pinamagatang the grace of God that appeared to all men. In verse 15, these things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Ano po yung pinag-usapan po dito? Ito po yung grace of God. Let no man despise thee, na anumang sabihin ng tao. This is the message we preach, and this is the message we bear. Itong biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos na ito, na nagdala po sa atin ng kaligtasan. At ano ba ang inihahatid ito sa bawat tao? Sapagat nalaman natin na tayo ay hindi naligtas sa ating pong mga gawa. And we cannot save by anything that we can do. Sapagkat sapagkat ang biyaya, ito pinagaling lamang po sa ating Panginoon. In Romans chapter 3, in verse number 24, saan po natin, sa aklat po ng Roma, Kapitulo 3, talata 24. Romans chapter 3, in verse number 24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. In verse number 24, makikita po natin po dito yung tinatawag na justification. Ito po yung itinuro po sa atin ni Pastor, na ibig sabihin ng justification, justify never sin sa harapan po ng Diyos. Ngunit hindi sa ating merit, but the merit of God sa ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Ano po? For us and His righteousness being imputed sa atin. Imputation, ito po yung nagdahil sa ating kasalanan, si Jesus na mismo ang nagpasan ng ating mga kasalanan. Ito po yung biyaya po ng Diyos. Na dapat tayo po yung mamatay sapagkat hindi natin po deserve na talaga ng maligtas. But by the grace of God, binigyan pa rin tayo ng pagkakataon po ng Diyos. So, ating pag-aaralan po ngayon po na ito pong biyaya po ito, ano ba yung nagdala sa ating itong kaligtasan na ito? Marami po po sa ating alam, yung patapong tinatawag na Amazing Grace, Wonderful Grace of Jesus. Madalas po natin po yung kinakanta. And yung kinakanta po ng choir, He giveth more grace. Ngunit marami pong tao po hindi nila na-realize yung importansya o yung pahalagan o yung significance o yung value ng biyaya nito sa ating pong buhay. Ano po kasi kung ito pong biyaya po ito, ay makikita po natin po yung importansya, yung significance, yung value, hindi ka tatalikod sa Panginoon, ano man ang mangyari.
Ano po? Hindi ka tatalikod sa Panginoon kahit ikatisyo mo man. Sapagat alam mo kung bakit ka narito at nilagay ka ng Panginoon dito, sapagat ano po, ito'y biyaya po ng Diyos. Biyaya po ng Diyos na meron tayong church at hindi hinayaan po ng Diyos na po, matapos natin makakilala sa Panginoon, hindi tayo dinala basta-basta na lamang. Bagkus, dinala tayo sa specific na lugar, kasama po yung mga taga-etheling ito, na hindi nagkamali ng Diyos. Tandaan po natin yan. Kaya pinapalagay dito sapagkat dito kayo makakilala sa Panginoon at dito nyo makakita yung ano ba ang kalooban ng Diyos sa inyong buhay. Kaya ano ba ang dapat nating maunawaan sa biyaya nito? Madalas po ang ating memory verse, Ephesians chapter 2 and verse number 89. Diba? For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Sapagkat ang lahat na nakakilala kay Kristo, madalas po itong napapakinggan ang biyaya nito. But the question is, ang biyaya ba ng Panginoon sa atin? Ang biyaya ba ng Panginoon ay nakatigas sa ating buhay? Yun ang ating question. Kaya nga, bilang tayo po dito sa Calvary Bible Baptist Church, ano yung ating tayo sa biyaya ng Diyos na palagi natin sinasabi? At ngayon po, ating pag-aaralan po ngayon, gaano ito kalawak mula saan at hanggang saan? Sapagat there is grace in the past sa mga mananampalataya. And there is grace sa dating pinanggalingan natin. At naroon ang biyaya po ng Panginoon. Tayo ay naligtas sa biyaya ng Panginoon at biyaya lamang. Period. Ano po? Kaya tayo po na ating pong pinaninindigan na ang kaligtasan po ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Period. Hindi na kailangan po ng good works. Ang good works, ito po yung bunga na lamang ng kaligtasan na natanggap natin po pare-pareho sa ating Panginoong Yesu Kristo. Meron yung biyaya ng grace in the present. Ano po ito? Ito yung salvation keep us. Na alam natin na ang kaligtasan po na tinanggap natin sa ating Panginoong Jesus, ano po, hindi na ito kailanman mawawala pa. Kahit pala isang bata ay tumanggap siya ng 7 years, tinanggap niya ang ating Panginoong Jesus nung siya 7 years old, at umabot siya ng 70 years old, yung kaligtasan na natanggap niya ay hindi po yun mawawala. Sapagat yun po yan, biyaya po ng Panginoon. Makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 15 and verse number 10. Si Apostol Pablo mismo nagsabi, I am what I am. Hindi niya sinabi dito, I was what I was. Kung hindi siya sinabi niya, I am what I am. Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 15 and verse number 10. The Bible says, but by the grace of God, I am what I am. And this grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Ano po? Kaya ito po sinabi ni Pablo, ito yung hamon po sa atin na kung ano pala ang yung nagagawa, ay dahil lamang yan sa biyaya po ng Panginoon. Hindi yan dahil sa magaling ka, madiskarte ka, masipag ka, o ano man ang iyong nakabot sa pag-aaral, hindi. Hindi dahil sabi ni Pablo, siya ay naging siya dahil po yan sa biyaya po namin. Kaya ano man ang ating mararanasan, we can say na hindi po natin masasabi na walang biyaya ng Panginoon. Minsan kasi Minsan po kasi may mga Kristiyano po na ang biyaya lamang ng Panginoon kapag sagana. Ang biyaya lang ng Panginoon kapag malakas. Ang biyaya lamang ng Panginoon kapag laging may laman ng ating bulsa. Meron na wala, namin pa rin po ang biyaya po ng Panginoon. Amen po ba? Yes. Kaya ano man ang ating maranasan, may kasi na walang biyaya ang Panginoon. Mahirap man ang ating pinagdaraanan ngayon, tandaan mo, yung biyaya ng Diyos ay laging pong sasa atin. Kaya di mo talaga makikita yung biyaya ng Diyos na nagdala sa isang katauhan. Na yung kaligtasan na ibinigay po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ito yung napakalaking biyaya na hindi natin kung kayang sukatin. In Ephesians chapter 1 verse number 7 to 8, dito po natin makikita yung kayamanang biyaya po ng Diyos
yung the riches of His grace. Ephesians chapter 1, verses 7 to 8. Ano po? Verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Sa Ephesians chapter 1, verse 7 to 8, makikita po natin po yung riches of His grace. Dito po yung makikita din natin yung value through His blood at yung value ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito po yung kayamanang biyaya po ng Diyos. Sapagat in John chapter 1, verse number 12, ngunit ang lahat ng sa kanyang tanggap ay pinagalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga kumbaga ay yung sumampalataya sa kanyang pangalan. Siya ang aming pong creator at siya rin po yung ating pong manunubos. At ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. At ano ang magiging kapalit dito? Minsan magkakaroon naman ng question. O kaya, kung tatanungin ka, anong gusto mong ibayad sa Diyos na dagdag ng iyong buhay? Meron po ba? Anong gusto mong ibayad sa Diyos na dagdag ng iyong buhay? Wala. Sapagat ano po, tayo pare-pareho, kaya pag-isip ko na sa umaga, tinuturo ko sa ating pastor, tinuturo ko tayo, sabi ko ng Biblia, na ipagpasalamat mo sa Panginoon. Sapagat wala tayong babayad po sa ano po, kung sa biyaya po ng Diyos at hindi natin kayang patayan yung biyaya ng Diyos, ibinigay niyo po pare-pareho sa bawat isa po sa atin. In 2 Corinthians chapter 9, in verse number 14, dito naman po natin makita yung exceeding grace na umaapaw po yung biyaya po ng Diyos. Wala po itong limitasyon. Wala po itong limitasyon. Hindi po ito katulad ng pantry. Meron po yung limitasyon. Pero po yung exceeding grace, biyaya po ng Diyos, ano po, hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay natin, without limits po ito. In 1 Peter chapter 4, and verse number 10, at-least na po natin, ano po, andito po yung manifold grace of God na hindi natin po kaya masukat. Ito po yung yamang biyaya po ng Panginoon. In Ephesians chapter 3 and verse number 8, yan po, ito dito po natin makikita yung unsearchable riches na hindi kayang ubusin o yung dawa o yung kadakilaan at yung description po ng grace kung tayo lang hindi natin papansinin. Totoo po ba? Sapagat kung tayo hindi pa nakakalala sa Panginoon, hindi natin pinapansin po yung biyaya po ng Diyos. Naramdaman lamang natin at na-appreciate lamang po natin yung biyaya po ng Diyos kung tayo ay makakilala sa Panginoon. Kaya po yung biyaya ito na natanggap natin mula sa Panginoon, marapat din naman natin ibahagi din sa iba. The grace of God na ang Diyos na patuloy na nag-liligtas. Sapagat ang mga, kahit pang unbeliever, tanongin mo siya, ito yung Diyos pa para sa God is good all the time. And all the time, God is good. Kahit pang unbeliever, kahit sabihin, God is good all the time. And all the time, God is good. Ngunit, ang mga unbeliever pong ito, nakapawasan po sila ng sinatawag na. Dahil good ang Panginoon, dahil meron sila mga material na bagay. Dahil good ang Panginoon, dahil sila ay nagsasucess sa kanila pong buhay o sa kanilang business. At dahil good ang Panginoon, dahil gumagaling sila sa karamdaman. Pero sa atin, God is good all the time God is good. Doon sa salvation, yung goodness ng Panginoon, sa araw-araw po na nangyayari sa ating buhay, masamahan o mabuti. Mga day sinabi ko ni Job, diba? Sabi ko ng asawa ni Job, sumpain mo ng Diyos mo at mamatay ka na. Para napakasakit na. Ngunit sinabi ni Job, sa mabuting bagay lang ba ako makakunod sa Panginoon? Pupurihin ko ang Panginoon. At sa ganung kaparaan, hindi nagkasala po si Job. Kaya nga po, what does the grace of God brings to us? Number one, it brings salvation. What does the grace of God bring to us? It brings salvation. Ito po yung instant na kapag tinanggap Humphrey, ito po si Humphrey, taga-Halis po siya. Salamat sa Panginoon, naging bisita po natin po siya. Humphrey, ito yung biyaya ng Diyos kayo sa iyo. Hindi ang sabihin kung bagay kung bakit naimbitahan ka dito sa church. Hindi ang sabihin kung bagay kung bakit kilala ko na. Diba?
inibitahan ko dito sa church. Ito yung pagkakataon na kung saan nais ng Diyos actually sa iyong murang bulan, nais ng Panginoon na matanggap ko siya ngayon bilang iyong tagapagligtas. Sapagkat ang kaligtasan ko ito ay instantaneously. Ito rin ay tinatawag na tunay na kaligtasan. At ang tunay na kaligtasan kong ito, hindi ito utay-utay o pansamantala. Sapagkat yung nag-ahawak po na yung mga churches na ang kaligtasan ba, kailangan pang pagtrabahuhan. No, ang kaligtasan natin natanggap lamang po by the grace of God. Kaya nga, di natin kayang bayaran ito, sapagkat inihatid lamang po ito sa bawat isa po sa atin. Uso po ngayon yung mga tinatawag na Shopee, Lazada, yung mga nagdi-deliver, inihatid sa iyo. Dahil kapag nag-order ka sa kanya, meron kang tinatawag na transaction. Ganun din pala, yung kaligtasan ito ay inihatid ng Diyos. Yung biyayang kaligtasan ito ay nasa iyo na, kaya tayo ngayon ay naligtas na. Hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil kung saan, sa biyaya po ng Diyos na ating kong tinanggap lamang po pareho. In John chapter 1, verse number 14 to 17, real and true Christianity is anyone who is able to trust Christ na mayroong buhay na walang hanggan. Ang totoo na Kristyanismo o Kristiyano ay sila po yung sila nagtiwala na nampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat sabi ng John chapter 5 verse number 24, inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang sabi ng Bible sa John chapter 3 verse number 5, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya ang taong ligtas, alam niya ito. Ang taong ligtas na nakakilala sa ating Panginoong Hesus, alam niya ito. Iniligtas sa saan? Kaya kapag tatanungin mo sa saan ka ba iniligtas? Hindi ka lamang iniligtas sa sakit, iniligtas ka sa kasalanan at sa kapahamakan doon sa lugar ng infierno. The grace of God brings to us, number 1, it brings salvation. Number 2, the grace of God, it brings to us, it brings instruction. Verse number 12. Balik po tayo sa ating puntahan. Verse number 12. Teaching us the denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Pansinin po natin yung word na teaching us. Ang biyaya po ng Diyos ay naghahatid po sa atin po ng pagtuturo. Instruction or learning, yung knowledge po ito. Ano ba ang pagkakaibahan ng knowledge, understanding, and wisdom? Ang knowledge, ating po natutunan po dito sa church, ito yung kaalaman. Ang understanding, ito naman po yung pag-unawa. At ang wisdom, ito naman po yung karunungan. Sapagkat, maraming tao ang may alam, ngunit hindi niya ito naiintindihan. Marami siyang alam na bagay, pero personal sa kanyang sarili, hindi niya ito naiintindihan. Halimbawa po, maraming tao alam po yung pagmamaneho, especially sa mga nagmamaneho. Ngunit, maraming tao alam niya yung pagmamaneho, ngunit hindi naiintindihan o ginagawang maayos ang pagmamaneho. Alam niya na basta mag-drive. Pero hindi niya alam kung ano po yung tamang pagmamaneho. Kaya malaking blessing po sa atin po sa church na meron talaga po tayo talagang driver. Meron tayong driver na kung saan talagang ginagamit po ng Panginoon maipili para po maabot yung yung mga lugar na yan na ating pong mga pinupuntahan. Kaya ngayon, teaching us, tayo po pare-pareho, nagising po tayo saan? Sa katotohanan. Na ang dating itsura po natin noon ay hindi maayos. At ngayon, nakita mo na ngayon kung paano maging maayos ang buhay ng isang tao. Kasi dati hindi po natin alam yung itsura natin. Kala natin, basta dati, decente lang ang tingin mo, okay na ito. Pero sa harap ng pala ng Diyos. Diba? Pero ngayon, nakita mo yung yung itsura mo na ikaw pala pleasing to God sapagkat meron kang Kristo sa iyong puso. Ano pa ito nagtuturo po sa atin? 1 Corinthians chapter 2, verse 13 to 14. Ito po yung mga bagay, ito yung things of God na makikita po natin kung saan. Walang iba kundi sa Biblia. Ito po yung spiritually discerned. Nalalaman natin ang kanyang kabutihan o biyaya sa pamamagitan ng kanyang salita.
Sapagkat hindi naman po natin ito na-appreciate dati. Ano po, nalaman naman po natin yung kabutihan po ng Diyos sa ating buhay na mabasa po natin sa Kanyang salita. At natutunan po natin po dito sa ating pong iglesia. Kaya ang lahat po na kay Kristo ay mayroon pong Espiritu ng Diyos. Ano po? Kaya nga, bawat isa po sa atin, mahalaga po sa atin yung Kanyang salita. Hindi lamang po natin po ito basta mahalaga po sa atin po ito. Lagi tinuturo sa atin po ni Pastor, maging ano po ito, dahil sa iyo yan, maging yan ay talagang personal mong pagmamayaan. Dapat lagi mo yung pinapahalagan, pare-pareho po sa ating pong buhay. Thirdly, second to the last, ano po ito nagbibigay biyaya po ito? Thirdly, verse number 12 po ulit. Titus, balik po tayo. Titus chapter 2 and verse number 12. Teaching us that denying ungodliness. Pansin natin yung word na denying. Ang biyaya po pala ito, ay nagdala po sa atin po ng negation o yung denial. Ito po yung mga bagay na dapat pala natin palikuran. May nagtanong po kahapon po sa aking komunikasyon sa Luman, si Neil. Sabi ko ni Kuya, pwede po ba mapatakbo? Sabi ko, Neil, kung tayo hindi ka nakakilala sa Panginoon, pwede yun. Pero kung tayo ay nakakilala sa Panginoon, ginagap natin siya bilang ating tagapagligtas. Yung ating katawan ngayon ay templo na ng Diyos. So hindi dapat natin pagdumihan. Hindi dapat natin tatuan. Kahit sabihin mo meron mag-ayasa yung pag-inom ng alak, ang inom mo. At ano pa, maging sa kaning dahil. It brings negotiation. Yung mga bagay na dapat natin kalikuran at dapat natin itong iwasan. Huwag lang yung don't deny God. And we are able to deny sapagkat nagdahil po sa ating Panginoong Yesu Kristo. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Saan po natin? 1 John chapter 2, verses 15 to 17. The Bible says, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang mga pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi po saan? Sa sanlibutan. Kaya pala tayo mga kilala sa ating Panginoong Isus. Lagi po na tinutulong po sa atin sa Sunday School, yung mga bagay na dapat natin hindihan. Yung mga bagay para dapat natin minsan talagang talikuran. Merong do's and don'ts, meron rin po tinatawag na restrictions. The primary reason pala, kung bakit pala isang tao po yung nagtitake ng drugs. Kasi ito dapat po yung magiging thesis ko po noon sa Comprehensive Vigilance Drug Act of 2002, RA 965. The primary reason pala kung bakit sila ay nagtitake po ng drugs, hindi lang dahil sa peer pressure, o hindi lang po dahil sila po ay nagkikikaya, o hindi rin dahil po din sapagkat udyok lang ito ng barkada. Sabi nga nito yung kanina, that the primary reason, ito po yung sagot sa kanyang problema. Na kaya pala, maraming tao pala nagtitake pala ng ganitong bagay, dahil pala sapagkat alam niya, ito yung sagot sa kanyang problema. Ito yung magiging outcome. Pero sabi ko hindi sa biyaya po ng Panginoon, hindi ang vices, hindi ang gambling, kung anong bagay na nasa sanlibutan, ang makapagbibigay ko sa atin po ng kasagutan sa mga bagay na iyan, kundi po yung biyaya po ng Diyos. Kaya nga, maging po yung mga pusher. Ang mga pusher, push lang sila ng push. Dito natin makikita po yung tinatawag na greed. Di ba sa Tagalog po ng greed, kasakiman? Ang mga pusher na ito, push lang sila ng push. Kahit masira po yung buhay at mamatay po yung binibenta po nila, wala silang pakialam. Ang sa kanila, push lang sila ng push. Magbebenta pa rin sila ng mga bebenta. Lalo yung ngayon, in times like this, sobrang hirap din ng buhay. Kaya kumakapit na sila sa pagkakas.
Kaya sa biyaya po ng Diyos, natutunan po natin po sa ating mga pastor, diba? Sa ating church, huwag kang umasa ka sa Panginoon. Sapagkat yung pare-pareho po natin kung ano, pinaasahan. Kaya nga po, no, kung wala sa iyo ang biyaya na ito, iyo mo itong susungaban. Ano po? Kaya nga, ang takbo po na sa litong pong ito, ano po, ito po yung dalawa lang, pleasure at grief. Alayawan at kasakitan. Ano po yung pleasure at grief? Ito po yung takbo na sistema po na mundo. And lastly, ito po tayo magtatapos. Verse number 13. Ito po yung pinakamaganda sa lahat. Na lagi pong pinipreach ko sa ating po ng ating pastor. Verse number 13. Titus chapter 2 and verse number 13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Ano po ito pang ulit? It brings anticipation. Ano yun? It brings anticipation. Na alam natin, isang araw mula ngayon, babalik ang ating Panginoong Jesus. Kaya pare-pareho tayo, ayaw natin na alam mo, Sunday is always the Lord's Day. Para bang bagabag ka, kahit minsan masama ang pakiramdam mo. Kasi alam mo, Sunday is always the Lord's Day. Minsan kahit umuubo ka, nasa church ka pa rin. Kasi alam mo, isang araw mo lang ang babalik ang Panginoon. Kaya bakit na ba sumasama ng Bible study? Kasi alam mo, masarap ba na yung sa pakiramdam habang nagtutulong ka sa mga boys, sa mga Paulo, sa mga Bilen, sa mga Bible study niya. At naandun ka, nag-a-assist ka sa mga bata, nag-a-assist ka sa pagbubukat ng Bible, it brings anticipation. Alam mo kasi, sa araw mo lang ngayon, babalik ang ating Panginoong Jesus. At yung meron tayong mga pare-pareho ngiti sa ating pong mga big, ano po, ayan. Kaya nga, it brings anticipation, Christ coming. Kaya nga, no Christian is a true Christian if he does not look forward to meeting Christ. Ito po yung pinakahawakan po natin. In Revelation chapter 2, dito na po tayo mag-end. In Revelation chapter 22, in verse number 20. Revelation chapter 22, in verse number 20. Sabi ng Biblia, He which testifieth these things saith, surely I come quickly. Amen. Even so God, Lord Jesus. Ang prayer po dyan, surely ang sabi po dito, ano po ang response po dyan? Amen. Panginoon, dumating ka. So ganun din po sa atin, ano po, Panginoon, dumating ka. Kaya nga po, it brings anticipation. Kaya po sa ating pag-aaral po ngayon, muli po natin balikan, what does the grace of God bring to us? Number 1, it brings salvation. And dahil sa biyaya po ng Diyos, pare-pareho tayo nakakilala sa ating Panginoon. Number 2, it brings instruction. Nalaman natin kung ano pala yung dapat natin matutunan sa Biblia. And sapagkat pala, alam mo na. Lagi kong pinapalit sa aking Kristo. Ano po na? Habang ikaw ay nabubuhay sa mundo ito, meron talagang sasalita sa iyo kung ano yung gagawin. Magkikinis man lamang talaga natin doon. Kaya na po, tayo po yung tumugon at maging mababa. Kaya nagpapasalamat tayo kung meron lagi magkukorek sa atin. Masalamat tayo na meron sa atin na tatay, meron sa atin pong kuya, kung saan niya nagbibigay po sa atin lagi ng instruction. Kasi alam natin minsan, yung boundary, malapas na tayo, hindi pa rin natin minsan na kailangan. Pero sa biyaya po ng Diyos, salamat sa mga nanay, salamat po sa mga tatay, especially sa ating mga pastor, na nagbibigay sa atin po ng instruction. Number 3, it brings negation. Alam natin na yung tayo kakilala sa Panginoon, meron pa tayo mga bagay kung saan hindi na pala dapat natin gawin. At panghuli, what does the grace of God brings to us? It brings anticipation. Alam natin, isang araw wala ngayon, magbabalik ang Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po sa biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Po, tayo napagtsatsagaan po ng Panginoon. Kami po ni Brother Marvin, napagtsatsagaan ng Panginoon. Sabi nga po ni Brother Ken, Kuya, sa dinami-dami ng ating pong nagawang sablay, sabi,
Kung hindi mabait si pastor, hindi mabait ang church, matagal na tayo wala sa church. Sabi ko kay Kenneth, huwag mo na malaki damay. Katotoo po yan, no? Sa biyaya ng Panginoon, ay pagtsatsagaan na tayo. Sa hapong ito, kaibigan, kung hindi ka patiyak ng langit, sana naunawaan mo na ang ibig sabihin sa iyo ng biyaya ay mayroong Kristo na namatay sa krus para bayaran ng kasalanan. Na kung tatanggapin mo siya sa oras na ito, tatanggapin mo siya sa iyong puso bilang iyong tagapagligtas, ay ililigtas ka niya sa lugar ng impyerno. Sabi ng salita ng Diyos, ang kamatayan at ang Hades ay binulig sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. May dagat-dagatang apoy o may impyerno sa mga taong hindi tatanggap kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas. No? Salamat po sa Calvary at sa ating po pastor. Malaki po ang aming masaya ako kasama ko ngayon ang family ko. Matagal sila hindi nakasimba. Lagi namin sinasabi na malaki ang aming pagkukulang sa Panginoon, sa church at sa biyaya ng Panginoon ay unti-unti kami po'y makababawi. Salamat po sa pagmamahal. Salamat po nakatanggap po kami ng cake, ng aming pong anniversary. Kung hindi po dahil sa church na ito, kay Pastor at kay Ate Pin, na gumagabay po sa aming buhay mag-asawa, ay marahil kami po'y manghihina bilang mag-asawa. At na-discover ko po sa aming pong 5 taon na pagsasama ng aming pong kabiyak, na-discover ko po ano po ang sikreto para po hindi kami mag-aaway, lagi po kami sweet. Simple lang po, wag na wag po iko-correct yung kanyang English. Kung iko-correct yung kanyang English niya yun eh. No? Pag English niya, yun. Kaya simple lang, masaya kami, kasama kami araw-araw. Para makilala mo yung asawa mo na totoo, correct mo yung English niya. Makikilala mo talaga siya. Bumubuga pala siya ng apoy. Blessing po sa akin yan. Sa hapon po ito, babahagi po sa inyo ng napakasimpleng bagay. Ito po ay very basic, fundamental. Alam po natin lahat ito. Kahit kung hindi ka paligtas, alam mo na ito. No? Pero sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, marami po ang tinatawag na outward Christians o surface Christians. Ibig sabihin, karamihan po sa atin, alam natin kung paano manamit bilang isang Kristiyano. Alam natin kung paano magsalita bilang isang Kristiyano. Alam natin kung kailan sisimba. Alam natin kung kailan tatayo, kung kailan upo. Alam natin kung kailan kakanta. Alam po natin yung mga bagay na yan. Yan po yung outward, yan yung panglabas. Pero yung mga bagay na yan, hindi yan yung nagbibigay ng ugat sa isang Kristiyano. Hindi yan yung nagpapatatag sa isang Kristiyano. Bagkos, ang nagpapatatag at nagbibigay ng ugat sa isang Kristiyano ay yung mga bagay na ginagawa niya pag siya at ang Panginoon na lang ang nakakakita. Ito yung panalangin. Ito yung devotion. Ito yung pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Ito yung pagsunod mo sa salita ng Diyos kahit walang nakakakita. No? Ito yung pagpapasting mo. Ito yung pagiging tapat mo sa Panginoon kahit mag-isa ka lang. Itong mga simpleng bagay na ito, prayer, devotion, pagbabasa ng Bible, pag-memorize ng verses, ito yung mga bagay na hindi nakikita ng iba. Pero ito pala ay nagbibigay ng ugat, ng tatag sa isa pong Kristiyano. No? Kaya meron pong 2 puno, isang malaki at isang maliit na puno. Dumaan ang bagyo, bumagsak ang malaking puno. Hindi dahil sa wala siyang ugat. Meron siyang ugat, pero ang kanyang ugat ay sabog-sabog. Ano? Kung saan-saan direksyon ang kanyang ugat. Kaya bumagsak siya. Ngunit itong maliit na puno ng dumaan ng bagyo, bagaman ang kanyang ugat ay kakaunti, pero ito'y palalim, at ito'y may nakapitang bato. No? Kaya nang dumating ang bagyo, kapit niya ang bato,
hindi siya bumagsak. Ang batong yan ay ang relasyon mo sa Panginoong Jesus. No? Siya ang bato. No? Siya ang pananampalataya natin. Kaya yung mga bagay na yan na ginagawa mo, na ikaw at ang Diyos lang nakakita, ito yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng kalakasan. Kaya sa hapong ito, ihatid ko po sa inyo ito po simpleng mensahe patungkol po sa panalangin. Panalangin. Buksan po natin ang salita ng Diyos sa Matthew chapter 6. Basahin po natin ang salita, no? Verse 5. Sabi po diyan, "And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the street, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward." But when you pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. After this manner, therefore, pray, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Give us this day our daily bread. Sabay-sabay po tayo. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Titingnan po natin the model prayer, the basic principles of prayer. Tayo po'y manalangin. Aming mga Diyos, salamat po sa inyong pong salita, sa inyong pong biyaya, Panginoon, na itinanim sa aming puso. Ngayon naman po, ako po'y maghahasik ng inyong salita. Nawa po'y makasumpukan ng mga puso na handang mataliman ng inyong salita, handang mapaalalahan ng Panginoon. Tulungan niyo po ako po'y may kaba sa aking dibdib, ngunit sa inyong kapangyarihan, Panginoon, na kayong maasa. Tulungan niyo po ako, alisin mo po ang gawa ng kaaway, Panginoon. Dalangin ko po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. No? The disciples, yung mga disipulo po ni Kristo, ay araw-araw kasama ang Panginoong Yesus. Umaga at gabi, nakikita nila ang Panginoong Yesus, nagpapagaling ng may sakit, no? Nagpapagaling ng bulag, ng hindi makalakad, no? Bumuhay ng patay, nagpapakain ng marami, nagka-counsel, nang-i-encourage. Sa kanilang isipan, paano ito nagagawa ng Panginoong Yesus in His humanity? Alam natin na ang Panginoong Yesus, nang siya'y dumating dito, nagkatawang tao, He is both God and man. In His humanity, yun ang laging nakikita ng mga disipulo sa Panginoong Yesus. Paano nagagawa ng Panginoong Yesus ang lahat ng bagay nito? Simple lang po, na-discover nila, alam nila ang susi kung bakit ganoon na lang ang power ng Panginoong Yesus, because of His prayer life. Ang kanyang buhay panalangin. Kaya Luke 11:1, tingnan po natin ang sabi po. Luke 11:1, sila may marunong din naman manalangin Pero alam nila na iba ang panalangin ng Panginoong Yesus. Kaya ang sabi nila, ang Luke 11:1, sabi niya, "And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray." Kaya yun yung curiosity nila. Saan umuhugot ng lakas ang Panginoong Yesus? Sa sobrang daming ministry na kanyang ginagawa sa araw-araw. Alam nila na ang sikreto ng Panginoong Yesus, yung prayer niya. Kaya ang sabi nila, nananalangin din kami. Lumaki kami marunong manalangin, pero ibang panalangin ng Panginoong Yesus. Kaya ang sabi niya, Lord, teach us to pray. Paano ba yung panalangin? No? Number 1, balik po tayo. Matthew 6, verse 5. Titingnan po natin yung 4 na prinsipyo na makikita po natin
na ang Panginoong Yesus ay nagturo sa kanila ng panalangin. Verse 5, ang sabi po dyan, "And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites." Pag sinabing hypocrites, ito yung mga tao na iba yung ginagawa nila sa sinasabi nila. No? May iba silang katauhan. Pag sa church, sila iba lang, pero sa kanila pong personal na buhay, ay ibang tao sila. Yun po yung halimbawa ng isang hypocrite. Sabi dyan, "When thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites." Kaya number 1, prayer is not a public performance. Pag nananalangin ka, hindi ka nagpapalabas. Not for the show. Hindi ito nagpe-perform para makita ka ng iba. No? Kaya makita natin, unang bagay po dyan, when you are asked to pray, pag ikaw po ay naatasang manalangin, maybe publicly, na unang bagay, don't preach a mini sermon. No? Pag sinabing manalangin ka, ibig sabihin, ang tungkulin mo, manalangin, hindi mag-preach. Oh, meron po tayo mga ganyan na nakikita. Gospel praise sila, pero mas mamay prayer na kasi sa preaching. No? When you pray, dalawang bagay, don't give your testimony. Just pray. No? No? Yun po yun eh. Yun po yung public performance eh. Yun yung ginagawa po ng mga hypocrites eh. Yung mga Hudyo ng panahon na yun. Ano? Yung mga Pariseo. Yun yung ginagawa nila. Sila po yung kapag magta-travel, habang nagta-travel sila, nagpe-pray sila. Para sa ganun, makikita sila ng tao banal na banal. No? So ayaw yun ng Panginoon ng public performance. When you are asked to pray, don't quote a song. No? Nakuha ko lang po ito eh, itong mga pointers dito. When you are asked to pray, don't do it too loudly. Pag pray ka, hindi mo kailangan sumigaw. No? When you are asked to pray, don't say extremely deep words as trying to be holy. Kaya minsan, makikita mo, ang tindi ng panalangin niya, napakalalim ng mga salitang ginamit niya. Pag kaya mag-isa lang siya, ganun di siya manalangin. Huh? So it's not a public performance. When you are asked to pray, don't address God in Jewish names. May mga nananalangin kasi na tinatawag ang Diyos sa napakaraming pangalan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ni Jacob, Yahweh, lahat po ng klase pangalan. Pero ano po ang turo ng Panginoong Yesus? Simple na naman po eh. Verse 9, "After this manner, therefore, pray ye our Father." Sabi niya, tawagin niyo ang Ama sa langit. Napakasimple lang. Ano po? When you are asked to pray, pag pinag-pray ka, don't call attention or intend to be seen. Pray simply. Mas simple, mas maganda. Kasi conversation ito eh. Nakikipag-usap ka sa iyong Ama sa langit. No? Hindi mo naman kailangan palalim pa yung mga sasabihin. Anyway, at pangmali, do not pray if you are not asked to pray. Hindi ka pinagpe-pray, huwag ka magpe-pray. Dalawang bagay, verse 6. Verse 6 po tayo. Matthew 5, verse 6. So, ano po yung number 1? Prayer is not a public performance. It's not for the show. Hindi po tayo dapat magaya sa kanila, mga Pariseo, mga hypocrites, na ginagamit nila yung panalangin para po sila magmukhang banal. Ikalawang bagay, verse 6, ang sabi po diyan, "But thou, when thou prayest, enter into thy closet. And when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly." Sa Tagalog, datapot ikaw kapag ikaw
na nakakakita sa lihim ang gagantimpala sa iyo ng hayagan. Amen. Number 2, prayer is built in private. Yes. Prayer is built in private. Our priority should always be our own personal prayer life. Amen. Marahil, 20 years ka nang sumisimba at wala kang absent sa prayer meeting, pero baliwala po yun kung wala ka namang sariling prayer life. Amen. Kahit po, tumanda ka na, ka-attend ng prayer meeting, Amen. public prayer po yun. No? May dalawang klase ng prayer, public at private. Pero, ang sabi ng Panginoon sa verse 6, buuin mo yung iyong buhay panalangin in private. Bakit po? Kasi 99% naman ng mga bagay na gusto mong ipanalangin ay hindi mo naman talaga kayang sabihin publicly. Kaya mo bang ipanalangin, prayer request dito, na prayer request ko po, naalisin na po yung galit ko, yung brother. Hindi mo kaya sabihin yung publicly, it's a private prayer. Marami po. Marami kang kahinaan na hindi mo masasabi publicly, pero in private, doon mo siya sasabihin sa Panginoon. Hindi ka naman makakaiyak dito ng iyak na iyak talaga. It's a public. It's a corporate prayer. Makapangyarihan ng corporate prayer, oo. Pero unang bagay ay buuin mo yung iyong buhay panalangin in private. Bakit po? Bakit po? Kasi ang Panginoong Yesus ganun siya eh. Tingnan po natin, Matthew 14:23. Matthew chapter 14, verse 23. Sabi po diyan, and when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. Private prayer, personal prayer. Mark 1:35. Mark chapter 1, verse 35. Sa Tagalog, at sa umaga, sa pagbangon ng maaga bago pa ang araw, ay lumabas siya at nagtungo sa isang tahimik na lugar at doon ay nanalangin. Mark 6:46. Mark 6:46. Sabi diyan, at nang sila ay napaalis na niya, ay nagtungo siya sa isang bundok upang manalangin. No? Nang siya ay mag-isa na lang, doon siya nanalangin. Luke 6:12. Luke 6, verse 12. And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. Just imagine po, alam ng Panginoong Yesus saan yung lugar na konti ang tao? Sa bundok. Pupunta pa siya doon, aakyat pa siya sa bundok. Ganoon pala kahalaga yung ating private prayer life. No? Oo, dito nananalangin ka. Marahil, minsan, sabi na, ay, galing naman ako ng church ng Sunday, puro prayer kami doon. Kaya pag natulog ang mami yung gabi, di na ako mag-pray. Ganun po. Pero hindi po. Napakalaga po, prayer is built in private. Dapat meron kang private prayer life. Marahil sabihin mo, nananalangin naman ako bago kumain. Hindi po private yun. It's a public prayer. Kaya, tulad ng Panginoong Yesus, alam niya kung gaano kahalaga ang prayer. In His humanity, dito niya hinuhugot yung kanyang power. Kaya lagi po naririnig natin, sabi, more power, more prayer. Less prayer, less power. No prayer, no power. Ikatlong bagay, verse 7 to verse 8. Matthew 6. Verse 7. But when you pray, use not vain repetitions
repetition, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things you have need of before you ask Him. Tingnan niyo po, direct ang sinabi ng Panginoon. Ngunit kapag kayo ay nananalangin, ay huwag gumamit ng walang kabuluhang mga paulit-ulit na salita. Ganyan po dati ang panalangin natin. Nung tayo yung paligtas. Yung po yung tinatawag na memorized prayer, program prayer, mechanical prayer. Yung prayer natin, nakalista na po yun. Kada magpe-pray tayo, yung ating pinagpe-pray noon. Pero ang sabi ng Panginoon, baliwala pa sa Kanya. Vain pala yun, walang kabuluhan. No, kahit mapatig ang iyong litid, kahit mapaas ka pa, no, sa padasal na yan, ito pala ang sabi ng Panginoon, ito'y vain. Ibig sabihin, walang kabuluhan. No? So may panalangin kung walang kabuluhan. Hindi lahat ng panalangin diringgin ng Panginoon. God expects that our prayer are always in a request type. Ang gusto ng Panginoon, lagi tayo nasa posisyon kung saan tayo nagre-request, humihiling sa Kanya. Philippians 4:6. Philippians 4:6. Ay po dyan. Maging balisa sa walang anuman, kundi sa bawat bagay sa pamamagitan ng panalangin at kahilingan na may pasasalamat at hayaan ang mga pamaning ninyo ay maipaalam sa Diyos. Let your request be made known unto God. Yan ang gusto ng Panginoon. Every time we pray, tayo ay nasa posisyon at tayo tumitingala sa Diyos, tayo mababa at tayo po'y humihiling sa Kanya. Kaya hindi pwedeng maging pare-pareho ang hiling mo. Araw-araw nagbabago ang iyong pangangailangan. Linggo-linggo, nagkakaroon ka ng ibang problema, ng ibang suliranin. Araw-araw meron kang ibang dapat ipagpasalamat. Kaya dapat ang prayer mo talaga nagkakaroon ng dynamics, hindi ito monotonous lang. No? Kaya ang sabi ng Panginoon, ayaw niya yung panalangin na paulit-ulit, minemorize na panalangin. Ito ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan. At panghuli, makikita po natin, verse 9 to 13, prayer follows a pattern. Nagpapaturo sila sa Panginoong Hesus. Sila alam nila, hayag sa kanila na ito ang sikreto ng Panginoon. Kung ba't niya nagagawa ang kanyang mga tungkulin sa bawat araw. Maninga sa kanyang buhay panalangin. Kaya ang Panginoong Hesus nagturo ng simpleng pattern kung paano manalangin. Basahin ko po verse 9. Sabi po dyan, after this manner, therefore, pray our Father which art in heaven, hallowed be the name. Ibig sabihin, pag nanalangin ka, i-address mo ito sa Diyos Ama. Sabihin mo, aming amang Diyos sa langit, Father in heaven, Lord. Yun po. At hanggang verse 13, dyan po yung pattern. Simple lang po yung pattern. Number 1, prayer is addressed to our Father in heaven. Number 2, it is followed by confession, particular petition. So, pag tinawag mo ang Ama sa langit, yun yung connection mo, yun yung power mo eh. Yun yung power ng prayer mo, na meron kang relasyon sa Kanya. Siya'y ama mo at ikaw ay anak niya. Dahil ikaw ay ligtas. At sabihin mo na ang gusto mong sabihin sa Panginoon. At ang pagtatapos, you end it in the authority of Jesus. In the name of Jesus. John 14 verse 13 to 14, and whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father will be glorified in the Son. If you shall ask anything in my name, I will do it. Kaya pag nanalangin po tayo, sa ulit, sinasabi natin yun, sa pangalan ni Jesus, Amen. Simple lang ang panalangin. 4 na bagay. Prayer should be, number 1, simple. Not complicated.
as it will result in an actual spontaneous prayer. Hindi mo kailangan, kaya minsan po pag pinag-pray tayo, minsan hindi natin makapag-pray tayo ng maayos kasi nag-iisip pa tayo ng magagandang salita, no? Ng malalalim na salita. Pero yung prayer, ang gusto ng Panginoon, simple lang, not complicated. No? Number 2, it should be sincere from your heart. No? Ito po'y maningas. Ikatlong bagay, prayer should have reverence to God and His will. Pag sinabing reverence to God, pag nananalangin ka, hindi mo siya inuutusan. No? Pag humihiling ka, hindi ka humihiling na parang ikaw may karapatan talaga. Inuutusan mo siya, siya yung obligado. Ikaw ay nananalangin sa Kanya na may paggalang. No? May paggalang sa Kanyang kalooban. Hindi lahat ng panalangin mo tutugunin ng Panginoon. Dahil hindi lahat ng panalangin natin ay nasa kalooban ng Diyos. No? Kaya sabi po na, tingnan po natin, 1 John 5:14. 1 John 5:14. Sabay-sabay po tayo. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Kaya napakahirap na mapanalanginin ka, pero hindi ka nagbabasa ng Bible. Kasi yung kalooban ng Diyos, doon mo makikita sa Kanyang salita. Kaya magkatandem po talaga yan. No? Prayer and Bible reading. No? Kung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, ano ang iyong ipapanalangin? Kaya ganun po kahalaga yun. At panguli, prayer should have total trust to God by faith. Pag nanalangin ka, naayon sa pananampalataya. Naniniwala ka na kaya ng Diyos, nothing is impossible sa Panginoon. No? Ito po yung mga basic principles na nakita po natin sa Matthew chapter 6. Tayo po yung manalangin.